Ito ang kwento ng mahinang prinsipe na nagbabalik bilang isang max-level hero. Uusad ang kwento ng pagmasdan ni Davy ang nakatumbang mesa at orasan sa kanyang silid. Isang malamig at kakaibang pakiramdam ang tila bumabalot sa katawan niya. Nang ilipat niya ang tingin sa pinto, doon niya napagtanto kung bakit hindi niya basta maipaliwanag ang pakiramdam na iyon. Umukit ang bitak sa sahig. Isa lang ang hinala ni Davy kung bakit ganoon ang mga palatandaan. Masidhing galit, itinigil na niya ang pagpapanggap. Tumayo siya sa kama at agad na nilisan ang kanyang silid. Naalala pa niya na binuo niya ang kanyang dignidad sa templo ng ilang daang taon para lang maramdaman ang bagay na iyon sa sarili. At sinabi pa sa kanya ni Daphne noon na mas mababa pa siya sa isang uri ng hayop kung hindi niya kayang pigilan ang kanyang galit. Pero iba ang tumatakbo sa isip niya noong mga oras na iyon. Iba ang pagpupuyos ng dibdib ni Davy sa galit. Habang dala-dala ang espada sa kanyang kamay, mas umigting ang pagnanais niyang makapanakit lalo nang makita niya ang mga impormante sa hallway. Gulat ang puminta sa mukha ng mga ito. Madilim noong mga oras na iyon kaya hindi agad siya nakilala ng mga ito. Seryoso ang mukha niyang pinupuntahan ang direksyon ng mga ito. Walang mababanaag na ekspresyon doon dahil sapat na ang galit na dinadala ni Davy upang ipagpaliban pa ang kanyang nais na gawin. Umukit ang nakalolokong ngiti sa mga labi ni Davy. Ayon sa kanya, kung ang pagtitimpi ay susi ng walang gulo, galit naman ang puwersang magtutulak sa kanyang aksyonan ang mga lapastangan. Mabilis na bumulagta ang mga ito sa sahig na para bang dinaanan lang ng hangin. Sa dulong bahagi ng hallway, nakita ni Davy si Priest Boris na binilanggo si Amy sa pader habang sinasabi sa tagapagsilbi ang maitim na balak nito para sa buhay ng prinsipe. Minaliit at hinamak pa ni Priest Boris ang kakayahan ni Davy. Iginiit pa nito sa tagapagsilbing kaharap na kapag napaslang na nito ang prinsipe, katiyakan ang magiging paghanga ng reyna dito. Hindi lang iyon ang sinabi ni Priest Boris kay Amy. Dagdag pa nito na wala namang kahit na sino sa palasyo ang kakampi ng prinsipe upang ipagtanggol. Habang nakataas ang mga kamay na para bang may sinasanto sa itaas, ipinagmalaki ni Priest Boris na walang ibang pwedeng magparusa dito kung hindi ang reyna lang na pinagsisilbihan nito. Ang Sheep of the Kind Shepherd, si Priya. Lingid sa kaalaman ni Priest Boris, nasa likuran lang nito si Davy na nakikinig sa kahibangan ng impormante. Nagulantang ito, pinanlamigan ang buong katawan ni Priest Boris nang mapag-alamang naruroon lang ang prinsipe na natutuwa sa malamonologong binibigkas nito kanina. Sa isang kisap mata, nakaupo na si Priest Boris sa sahig habang matikas na nakatindig sa harapan nito ang prinsipe tutok-tutok ang matalim na espada ilang metro mula sa pari. Ilang saglit pa ay lumingon si Davy kay Amy at tinanong sa tagapagsilbi kung ano ba raw ang kaparusahan ipapataw sa kalapastanganan laban sa prinsipe. Walang kamalay-malay si Priest Boris na nahiwa pala ng talam ng espada ni Davy ang pisngi nito. Sa bilis, hindi na nito magawang mapansin. Nagkiskes ang mga ipin nito sa matinding takot na nararamdaman. Malaki ang pagtataka sa mukha ni Priest Boris dahil sa ipinakikitang katatagan ni Davy. Paano daw nakakagalaw ng normal at ganoon kaliksi ang prinsipe gayong mahina pa ito at may sakit? Binalikan ni Davy si Priest Boris ng panghahamak. Iwinika niya sa pari na kaya raw hindi tumataas ang posisyon nito sa pagiging mababang uri ay dahil tampalasan ito. Dagdag pa ng prinsipe na hindi rin nila kailangan ang sagrado nga ngunit marumi naman itong kapangyarihan. Muli ay binalingan ni Davy si Amy sa gilid. Pinaalala niya kung ano ba raw ulit ang kaparusahan sa mga lapastangang tulad ni Priest Boris. Bago pa makasagot si Amy sa itinanong ng prinsipe ay naalala na nito kung ano yon. Walang sabi-sabing hiniwa ni Davy ang leeg nito nang walang pag-aalinlangan. Agarang bitay, iyon ang kaparusahan sa mga lapastangan. Nagkalat ang malapot na dugo ni Priest Boris sa sahig. Buhay at umuubo-ubo pa ito. Habang hawak ang leeg upang hindi tumagas ang dugo,
Tila nabubulunang binabanggit ni Priest Boris ang reyna. Binalaan siya nito at hinding-hindi hahayaan ng reyna ang kahanggalang ginawa ng prinsipe sa paring tulad nito. Dinagdag pa nito ang tungkol sa Holy Land, ngunit wala ng panahon si Davy upang makinig pa rito. Pinagpasalamat nito ang tungkol sa babalang iyon. Kasabay ng babala rin ni Davy, na ang lahat ng titindig kasama ito ay mawala rin gaya nito. Sa kataas noo at walang takot ang prinsipeng, agarang pinugutan si Priest Boris ng ulo. Mabilis nitong winakasan ang buhay ng huwad na pari. Isang malakas na sampal ang natamo ni Davy pagpasok ng reynang si Linus Berriet sa silid niya. Hindi maipaliwanag ang galit nito nang malaman ang nangyari. Nanggagalaiting iwinika nito sa prinsipe na ang pinatay niya ay walang iba kung hindi ang disipulo ng Holy Land. Nagtatalo sila noong mga oras na iyon. May dahilan si Davy kung bakit niya ginawa iyon kay Priest Boris. Pinagtangkaan ng pari ang buhay niya, hindi pwedeng wala siyang gawin dito. Dagdag pa ni Davy na walang masama sa ginawa niya dahil ang parusang iyon ay naaayon naman sa batas ng palasyo. Hindi na nakapagtimpi ang reyna kaya naman ay hinambaan niya ang prinsipe at sinigawan nitong bastardo. Ngunit nahinto si Linus Berriet sa hawak niyang pamaypay na ihahampas kay Davy. Mahinahon lang na pinaliwanagan ito ng prinsipe na simula ng Macoma ito. Ang batas na ipinapataw ng kaharian ay nagsimulang lumuwag at tinanggal ang pagka-brutal para sa mga taksil at lapastangan. Dagdag pa ni Davy ay magpahanggang ngayon ay tikong pa rin ang bibig ng hari sa mga nangyayari sa palasyo, at para sa kanya, tama lang ang parusang ipinataw niyang kamatayan para kay Priest Boris dahil kalapastanganan ang pagtangkaan ang buhay ng isang prinsipe. Hindi siya mali roon. Napahawak si Davy sa kanyang baba at nang uuyam na tinitigan ang reyna. Hindi makatwiran kung hahayaan na lang niyang ang isang tulad ni Priest Boris ay ilagay sa alanganin ang buhay niya. Napipi si Linus Berriet sa pahayag ni Davy. Nagpatuloy ang prinsipe na paliwanagan ang reynang kaharap niya na kailan pa raw ba mas lamang ang estado ng prinsipe ng kaharian laban sa isang mababang antas na disipulo. Humigpit ang kapit ng reyna sa pamaypay sa palad nito. Ipinaglaban ni Linus Berriet sa prinsipeng si Davy na hindi daw dapat dinadawat ang hari sa ganoong klase ng sitwasyon. Saka isinigaw nitong walang ebidensya. Kahit ano pa raw ang dahilan ni Davy sa pagpatay sa pari, wala daw siyang karapatang husgahan agad at magpas siyang patawan ng kamatayan si Priest Boris. Dinugtong pa nito na ang reklamo ay agad na makararating sa Holy Land. Nagbaba ng tingin si Davy nang banggitin na ng reyna ang tungkol sa kanyang ina at ang katangahang ginawa raw nito noon. Kabisado na ng prinsipe ang tabas ng dila ni Linus Berriet, hindi pwedeng hindi mabanggit ang kanyang ina sa usapan. Hindi natapos doon ang init na sabat nito, hinamak pa ang prinsipe at ang ina nito na pareho daw walang silbi sa kaharian. Nagdilim ang mukha ni Davy nang dahil doon. Sa lahat, ayaw na ayaw niyang nababanggit sa negatibong usapin ang kanyang ina dahil una sa lahat, wala itong ibang ginawa kung hindi mapabuti ang takbo ng palasyo noon. Tumalim ang titig niya kay Linus Berriet. Pinagsabihan niya ito na hindi magandang asal ang pagsalitaan ng masama ang magulang ng isang tao, lalo pa sa pagmumukha ng mga ito. Hindi lang sa nakakainit ng ulo at nakakataas ng dugo, kundi nakakasira din ng bait ang ganoong pasaring. Ikinabigla ng reyna ang sumunod na ginawa ni Davy. Pinagtangkaan niya ito ng matalim na espada, tinakat niya ang reyna, ngunit sinasadya ni Davy na hindi ito matamaan. Nang itutok niya ang espada sa huli, mabilis namang kumalansang ang mga kadena. At agad na rumispand ang mga tagapagsilbi na halatang bihasa sa paggamit ng mga armas upang protektahan ang reyna. Maliksing nagtungo ang isang tagapagsilbi sa likuran ni Davy upang ikulong ito sa kadena. Naiintindihan ng prinsipe ang kasalukuyang sitwasyon. Ang tagapagsilbing nakapiring na malapit sa kanya ay si Shirley, at ipinakikita nito ang katapatan upang protektahan ang reyna sa kahit na sino.
Mas magiging interesante para kay Davy kung mas mahigpit ang mga tagapagsilbi kung paano ng mga ito protektahan ang reyna. Bakas na bakas naman kay Linus Berriet ang takot at pangangatal sa ginawa ng prinsipeng subukan ito. Huminga si Davy, inaasahan niyang mas malala pa roon ang mangyayari, ngunit hindi. Upang mas makapag-usap ng maayos, hinayaan ng reyna na makaupo ang prinsipe. Saka binigkas niya na masyado raw na maraming nagtutulak ng pako sa kabaong ng isang tao, maging ang reyna o sinuman. Nakadekwatro si Davy habang nakangiti sa harap ng reyna, sa itsura ng prinsipe, paniguradong nanunuya siya. Pagkatapos ay pinarinig niya kay Linus Berriet na wala rin yung pinagkaiba sa maharlika niyang anak na pagtangkaan siyang prinsipe ng kaharian. Gulantang ang umukit sa mukha ng reyna, tila ba natamaan ito ng direkta sa sinabi ni Davy. Hindi ito makapaniwala. Iniisip ni Linus Berriet na noon pa pala alam na ni Davy na ang anak nitong si Carlos ang salarin kung bakit nalagay sa alanganin ang buhay ng prinsipe at nahantong sa comatose. Kagagawan yon ng anak nito. Mahinahon si Davy na iwinikang tama. Siyempre alam niya noon pa. Hindi naman siya ganoon katanga para itago pa ng mas matagal ang tungkol sa bagay na yon. Hindi yun bagay sa panlasang mayroon siya. Para kay Davy, masyado nang mahaba ang naging pag-uusap nila nung mga sandaling iyon, medyo pagod na ang prinsipe kaya sinabihan niya ang reyna na makakaalis na ito sa silid niya. Simula nang magkita sila kanina at sampulin siya ng reyna, ramdam na ni Davy na hindi mauunawaan ni Linus Berriet ang sitwasyon. Hindi pa natapos si Davy na asarin ang reyna, sa mga ikinilos nito, hindi raw yun nababagay sa ganda ng palasyo. Dagdag pa ni Davy na tutal kinuha na naman lahat ni Linus Berriet ang mga tagapagsilbi, mas mabuti pa raw na ito na ang mga siwa sa pananatili ng kalinisan ng palasyo, upang masiguro ang kaayusan sa kaharian. Walang masabi ang reyna, kumulubot na ang balat sa mukha nito sa sobrang galit at panggigigil. Tila ba sasabog na ito sa pagtitimpi. Para kay Davy, hindi iyon masamang ideya, at dapat ay hindi ito padalos-dalos sa mga nagiging desisyon nito. Ang huling bagay na binanggit ni Davy sa harap ni Linus Berriet ay hindi raw siya magwawalang kibo na lang sa pag-aarabara nitong pag-uugali. Nang makabalik si Linus Berriet sa sariling silid nito, agad itong nagwala. Nilimas ang mga flower vase, binalibag ang mga upuan at sinaboy ang mga gamit na madampat nito. Sumisigaw ito at hindi makapaniwala na ang isang half-blood prince na si Davy ay nagawang bastusin at hamakin ang reynang tulad nito. Ayaw na ayaw ni Linus Berriet na nalalagay siya sa ganoon sitwasyon, napahiya ito ng todo. At kitang-kita sa silid nito ang galit at pagkayamot. Napahinuhod ang reyna habang gigil na gigil. Ipinangangako nito sa sarili na darating din ang araw na makakaganti ito sa panghahamak ng prinsipe sa kanya. Ang inakto ni Davy para sa reyna ay tila ba hindi niya naiintindihan ang pinagkaiba ng langit at lupa, dahil doon, iyon ang magiging dahilan ng kamatayan ng prinsipe. Sa panibagong umaga, kapansin-pansin ang maaliwalas ang panahon sa labas ng palasyo, ngunit maririnig ang mga bulungan ng mga panauhin sa loob. Pinaniniwalaan ng ilan sa mga ito ang tungkol sa tsismis na nangyari kamakailan, kung totoo ba raw ito. Pinag-uusapan ng mga ito ang tungkol sa ginawa ng prinsipe, kung nahihibang na ba raw si Davy at kung bakit ganoon ang tumatakbo sa isipan ng prinsipe matapos nitong magising mula sa coma. Sinaway ni Amy ang ilan nang dumaan ito sa hallway, dahil tila ba nagiging pangpublikong palengke na ang loob ng palasyo sa ingay ng mga ito. Nang mapaslang si Priest Boris at matapos ang engkwentro ni Davy sa reyna, ang sitwasyon sa loob ng palasyo ay inaasahan na niya. Ang tsismis nagsimula ng kumalat. Habang nagbabasa ng libro si Davy sa gazebo ng palasyo, kalmado lang siya gaya ng panahon noong umagang iyon. Samantalang sa kabilang banda, patuloy pa rin siyang pinag-uusapan ng mga tao. Totoo man o hindi, tiyak na iniisip ng mga ito na nababaliw na ang prinsipe dahil sa nangyari.
Kalahati sa mga mamayang nasasakupan ng kaharian ay kampi sa reyna. At ang reputasyon ni Davy ay bumulusok dahil sa tsismis na naglipana. Sa gazebo ng hardin kung nasaan si Davy, dali-daling nagtungo si Amy doon upang ipaalam sa prinsipe ang mga nalikom nitong padala. Iwinika ni Davy na hindi na niya gaanong kailangan ng mga halamang gamot, ngunit sinagot naman siya ni Amy na sa lahat ng biyayang natatanggap, dapat ay magpasalamat. Dahil tuloy-tuloy pa rin ang nagpapadalang ito sa palasyo. Nasabi na lang ni Amy na malamang nagpapatuloy iyon dahil alam ng taong ito ang kabutihang loob ng prinsipe. Nalingon ni Davy ang tagapagsilbi, na itanong niya kung nananatili pa rin ba ang mabuting pagkatao ng prinsipe dito. Tumango si Amy at ipinagmamalaking sinabing oo. Natuwa si Davy sa mabilis nitong pagsagot. Sumasang-ayon pa rin si Amy sa kabutihan niya kahit pakitang-kita ng tagapagsilbing ito ang pagpaslang niya kay Priest Boris. Sa loob ng ilang taon, si Amy na lang ang nasa tabi niya, ang nag-aalaga at kasakasama niya. Ito talaga ay isang kamanghamanghang tao. Sa gitna ng pag-uusap ng dalawa, kapwa napalingon sila sa dumating na panauhin. Mababanaag ang Coppermalon sa pananamit at tindig ng matanda. Nagbigay ito ng pagbati sa prinsipe. Nagpakilala ito bilang si Beefes, ang Grand Chamberlain at affiliate ng maharlikang pamilya. Ipinaalam ni Beefes na kasakasama nito ang makasalanan at mga anay sa palasyo na ipinag-utos ng reyna. Ang mga nakaluhod doon sa tabi ni Beefes ay ang mga taong tumakas at naglulustay ng pera ng palasyo. Ang ilan doon ay namukhaan pa ni Davy, yung tagapangasiwa sa kagawarang pangpinansyal. Tumayo si Davy at hinarap si Beefes. Itinanong ng prinsipe kung ano ba raw ang tamang parusa ang dapat na ipataw sa mga taong ito. Sumagot lang si Beefes na depende raw ang parusa sa ipag-uutos ni Davy, pero karaniwang pinupugutan ang ulo ng mga nagkakasala kabilang na ang unang pamilya nito. Napasulyap si Davy sa mga taong papatawan niya ng kaparusahan. Naririnig na niya ang pagmamakaawa ng mga ito. Hinarap ng prinsipe ang mga lapastangan. Tinulak niya ang salamin sa mga mata at pinagmasdan ang mga ito. Pinagbigay alam ni Davy sa mga ito na mayroon siyang naririnig na kumakalat na tsismis sa palasyo nito lang, at ang tsismis ay tungkol sa prinsipe raw ay baliw, pumapaslang at sabik na sabik sa dugo. Ikinagulat ng mga ito ang binalita ni Davy, lalo na ang huwad na tagapangasiwang nakausap niya kamakailan lamang. Iwinika ni Davy sa mga ito na kung iyon ang tingin ng mga tao sa kanya. Wala na siyang ibang choice kung hindi ang umakto bilang baliw na prinsipeng pumapaslang ng mga tampalasan. Ngumawa ang mga ito at nagsimulang magsumamo sa paanan ng prinsipe. Humihingi ito ng limos upang iligtas ni Davy ang buhay ng mga ito. Sabay-sabay itong humihiling ng kapatawaran, upang kawaan sila ng prinsipe. Nang maupo si Davy ay may ibinulong ito kay Beefes na nasa gilid niya. Tumango lang ang Grand Chamberlain sa prinsipe at sinabing naiintindihan nito ang utos na iyon. Ipinag-utos ni Beefes sa mga tauhan nito na ikulong na ang mga lapastangan at huwag bigyan ang mga ito ng kahit patak ng tubig dahil sa paglustay ng pera ng palasyo. Tumayo at naglakad na papalayo si Davy. Hindi siya gaanong kumbinsido na nanggaling sa reyna, kay Linus Berriet ang kautusang dalhin sa kanya ang mga tampalasan. Kung laro ang gusto ng reyna, dapat lang na makipaglaro si Davy sa kagustuhan nitong mangyari. 9 na araw ang palugit sa mga lapastangan, pagkatapos ay pupugutan na ito ng mga ulo. Umiyak, sumigaw o magmakaawa man, iyon na ang magiging kapalaran ng mga ito na maging leksyon sana sa ibang naninilbihan sa palasyo. Matapos ang katiwaliang nangyari, ang mga posisyon sa palasyo ay nagbukas at ang ilan dito ay nabakante. Pinagbigay alam ng prinsipe kay Beefes na si Amy pa rin ang kukuhanin nitong personal na tagapagsilbi at ibilang ito bilang mataas na antas na abay. At dagdagan ang sweldo nito. Sa lahat ng binanggit ni Davy, sinang-ayunan lang ni Beefes ang kahilingan ng prinsipe.
At panghuli, naitanong ni Davy kay Beefes kung maaari na raw bang makita ang hari sa silid nito. Ikinalulungkot ni Beefes na sinagot ang prinsipe na hindi pa maaari. Umisang tanong pa si Davy rito, kung kautusan ba raw yon ng hari o ng reyna. Sumagot lang si Beefes na hindi niya alam, na mensahero lamang siya. Napasinghap si Davy, naiintindihan niya ang sitwasyon ni Beefes. Iginiit ni rin ni Beefes na kailangang maging mapagpasensya ni Davy, lalo na sa nangyayari sa kaharian ngayon. Matapos ay umatras na si Beefes at nagbigay ng respeto sa prinsipe bago lisanin ang silid. Nang lumingon si Davy rito, ipinaalam niya na kanyang kinakain ang lahat ng ipinadadala nito sa kanya simula pa noon. Nagulat ang matandang Grand Chamberlain. Narinig pa nito ang sinabi ng prinsipe na hindi na daw nito kailangang magpadala ng supply dahil sapat pa naman ang pagkain o halamang gamot para sa kanya. Naiilang si Beefes habang hawak ang bigote nito. Iwinika nito sa prinsipe na hindi raw nito alam ang sinasabi niya. Baka raw ay kaya niya natatanggap ang mga iyon dahil sa kabutihang loob na mayroon si Davy. Nagpaalam na ito dahil may aasikasuhin pa itong panauhin noong hapong iyon. Nagtaka si Davy sa matanda. Alam niyang may kinalaman ito sa supply at tulong na ibinibigay nito ng palihim. Sinusubukan kaya ni Beefes na isikreto yun gayong alam naman ng prinsipe na ito talaga ang taong tumutulong sa kanya. Kitang-kita yun sa asul na mana sa kanyang daliri. Si Beefes ay matagal nang naninilbihan sa hari simula pa noong maliit si Davy. Ngayon niya lang napagtanto na hindi lang si Amy ang may mabuting loob, kabilang na rin ngayon ang matandang ito sa hanay niya. Lumangit-ngit at bumukas ang pinto ng silid. Dumungaw roon si Amy at ipinaalam nito sa kanya na naroroon ang pang-apat na prinsipe at pangalawang prinsesa. Hindi pa natatapos ang sasabihin ni Amy ay kumari pa na papasok sa loob ang dalawa. Sumigaw ang mga ito, ang mga kapatid ng prinsipe ay dumating. Tumalon ng yakap kay Davy ang isang cute na babaeng may berdeng buhok. Ito si Winley Alron, ang pangalawang prinsesa ng kaharian. Binuhat naman ng kasama nito si Winley. Ang lalaking ito ay berde rin ang kulay ng buhok at pinag-iingat ang pilyang prinsesa. Iyon naman si Baris Alron, ang pang-apat na prinsipe ng kaharian, kakambal ni Winley. At ikinagagalak ni Baris na muling makita ang kapatid nitong si Davy.